Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing opinion, reaksyon at komento sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. And muli, shout out po sa lahat. May God bless us all. May God bless our country, the Philippines. And may God bless and protect the Marcos administration from the kampon of kadiliman and their minions. So pag-usapan natin ng maiksi mga kababayan, dalawang bagay po, itong magkaibigang mga leader ng kampon ng kadiliman. Tapos na ang eleksyon, so tapos na ang patutsatdahan, siraan. Ngayon may bago na naman pong hanas ang dalawang mga leader ng kampon ng kadiliman na si Sara Tocmol Duterte at si Imee Baba Manotoc. Unahin natin mga kababayan, ito pong tungkol kay Imee Baba Manotoc. Siya po ay nagpasalamat dahil siya po ay naproklama na po diyan po sa ng COMELEC, sila pong 12. Piling po ni Imee Manotoc, siya po ang presidente ng Pilipinas. It is ang lakas talagang mang-insulto, ang lakas mang-asar. Biruin nyo, yung suot-suot niya ay yung isang barong na kung saan nandoon yung insignia ng kanyang yumaong ama na si Pangulong Marcos Sr. Parang feeling niya, siya po ang presidente ng bansa. Akala ko ba, sino ba talaga ang may ambisyon? Ikaw o si Tambalosmos Tocmol na Sara Duterte? O pareho kayong may ambisyon? Malamang mga kababayan, mukhang magkakaalaman sa 2028. Mukhang Imee Marcos Sara Marcos. Akala ko ba wala nang Marcos, Tocmol. 'Di ba? Pinaglalaruan lang tayo nitong mga dalawang leader ng kampo ng kadiliman. Biruin niyo, suot-suot niya yung emblem. Hay nako. Wala talagang respeto sa kanyang kapatid. Biruin mo, yung kapatid niya pinagbibigyan lang siya, hindi siya pinakikialaman, pero siya patuloy niya pong winawalang hiya, ginagago yung kanyang kapatid, Nakakahiya po talaga. At the same time, siya po ay nagpasalamat mga kababayan, sa kanyang ina, sa dating Pangulong Duterte na ngayon ay nandun sa dahig, at sa kanyang kaibigang si Sara Duterte. Hindi man lang siya nagpasalamat sa mga loyalista na bumoto sa kanya, kahit na ano pa ang mga pinagagawa niya, sa kanyang administrasyon ng kanyang kapatid. Binababoy niya, kumampi siya sa mga Duterte, pero ang mga loyalista ng mga Marcoses binoto pa rin siya. 'Di ba? Biruin ninyo, walang pakialam ang mga loyalista sa mga issue na binabato ni Imee sa kanyang kapatid. Kasi Marcos yan. Alam nyo, ang mga totoong loyalista ay loyalista. Loyalistang loyalista. Alam nyo na ang tinutukoy ko. Pag loyalista ka, walang masama. Lahat susundin mo. Gagawin mo kasi ikaw ay loyalista. Di po ba mga kababayan? So therefore, kaya nanalo si Imee, ganyan. Nanalo siya nang walang pasasalamat sa mga loyalista. Nako, mga kababayan, yun ang masakit na katotohanan. Ngayon, meron na naman siyang sinabi. Ginamit niya yung mga pinagsasabi nung campaign manager ng alyansa na si Representative Toby Tanchanco. Na sabi daw ni Toby Tanchanco, nagkabayaran daw, bumuhos daw ang pera para sa impeachment ni Sara Tocmol Duterte sa Kongreso. Ngayon, sabi ni Imee Marcos, dapat nang itigil yung impeachment trial na yan. Dahil, alam naman, may nagsalita na, pupunta na ako ng Supreme Court para po, supunta na lang daw siya ng Supreme Court para itigil na
ang impeachment at kung pwedeng mag-witness si Toby Tanchanco. Ha? So biruin nyo, takot na takot sila sa impeachment trial. Bakit nyo hahadlangan yung impeachment trial? 'Di ba? Nakapasok na 'yan. Patunayan nyo muna na meron nangyaring buhusan ng pera. Di po ba? E di sana kung totoo yung sinasabi ni Toby Tanchanco, sana lumabas na yan bago pa ipinorward sa Senado yung impeachment trial na yan, yung impeachment cases. Anong tinatago mo, Amy Marcos? Bakit mo pinipigilan ang impeachment trial? Takot na takot ba kayong mabulatlat yung mga bank account yaman ng Duterte dahil baka totoo, mga kababayan, yung sinasabi ni former Senator Antonio Trillanes? Kaya takot na takot kayo at hindi mapapaliwanag kung saan galing yung mga yaman na yan. Yung mga ari-arian nila sa mga mamahaling lugar dyan sa Metro Manila at iba pang parte sa buong Pilipinas. Kaya ikaw, Aimee, you will go to the deepest part of hell just to stop the impeachment? Magiging judge ka sa impeachment trial. Pero alam na namin na ikaw ay clouded, ikaw ay bias. Dapat nga magpa-inhibit kayo tulad nung sinasabi ni Attorney Lorna Capunan. Di ba? Dahil hindi na kayo impartial Pinanalo kayo. Alam namin, pinanalo talaga kayo. No? Para protektahan si Sara Duterte. May outside forces na nagpanalo sa inyo. Ngayon ang kapal ng mukha niya, pupunta daw siya sa Supreme Court. Di gawin mo na. Pumunta ka na, mag-file ka na ng kaso sa Supreme Court para sertuwari na naman mga kababayan. Takot na takot kayo. Lalo ka na. Defender ka. Ano ba ang napapala mo sa Duterte? Siguro nakinabang ka ng husto. May personal kang pakinabang sa mga Duterte. Ano ang sabi ni Harry Roque? Maganda daw po ang pogo. Kasi diyan po, no, na ibibigay ang pera kay Presidente Duterte. Ay, mali. May video po noon mga kababayan. Nahuli sa sariling bibig yung matabang puganting isda si Harry Roque nung siya ay spokesperson pa. Na dinedepensahan nila yung pogo. Maganda daw dahil diyan kumukuha ng pera ang Presidente Duterte. Di ba mga kababayan? Bakit naman kumukuha ng pera si Digong? Pang personal? You alam na this mga kababayan. At baka naman, Amy Marcos, baka naman napartihan ka, nagtatanong lang. Okay. So yan po ang balak ni Amy Marcos. Pupunta daw siya ng Supreme Court para ipatigil na yung impeachment trial na yan. Wag nang ituloy yan. Talaga. Kasi daw, si Toby Tanchanco nag-squill na. Inilabas yung baho ni speaker. Nagkabigayan daw talaga. Sige nga, tingnan natin kung magwi-witness si Toby Tanchanco. Tiangco, di ba mga kababayan? Next, punta naman tayo dito sa inyong tukmol na Vice Presidente. Kasi po mga kababayan, meron po siyang sinabi, ayan po. Yan po ang gusto niyang gawin sa impeachment trial. Sabi niya, ituloy na natin to. Excited ako. Pero yung other half niya sa kampo ng kadiliman, ipatitigil na. Ano ba talaga? Ipapatigil o itutuloy? Si Aimee, sabi niya, pupunta siya ng Supreme Court para ipatigil. Ito namang best friend niyang kampo ng kadiliman, itutuloy daw para gawin ito. Ano po yung sinasabi niyong bloodbath? YouTube disclaimer. I'm just reading what the article said. Gusto po ni Sara Duterte ng bloodbath. Kung sa diksyonaryo po yan, ang ibig sabihin ng bloodbath, alam nyo na. Masyadong gory yan, masyadong bloody. Parang mas murder. YouTube, just commenting, okay? Disclaimer. Gusto niya mangyari yan? Anong klaseng bloodbath ang gagawin niya sa impeachment trial? Magdadala siya ng army niya doon? Yung 400 bodyguard? Anong gagawin niya doon? Di ba? Ano ang sabi diyan ng magaling na
political science professor, political analyst, si Antonio Contreras. Ano ang masasabi nyo sa karakter ng taong nagsasabing gusto niyang pumatay ng tao? Matindi ang kanyang galit, ang hinanakit. Tapos ito nagsabi, bloodbath. Ano yung karakter ng tao na yan? Ano ang makikita nyong personalidad ng tao na yan? Ano pa? Full of anger, full of hate, full of yung narcissistic. Gusto niya siya lang ang palaging tama, siya ang palaging kakampihan, siya ang palaging bida. Masyado siyang demonyita, mga kababayan. What does it tell you? Maski na tignan nyo pa yung definition niyan, talagang napakasama, mga kababayan. Pero ang depensa dyan ng mga bloodbath, gusto niya siguro balitaktakan, awayan, sigawan, ganon. Masyadong cruel, masyadong yung utak ng inyong tukmol na vice presidente ay punong-puno ng galit, punong-puno ng hate, anger. Yan po yung mga adjective na bagay sa kanya kasi yan ang pinapakita niya. Yan ang personalidad niya. Yan ang produkto ng dysfunctional family ng mga Duterte. Hindi tinuruan ng tama ng mga magulang kasi ang mga magulang ay dysfunctional din. Hindi marunong magpalaki ng mga anak. Binigay lahat ang kapritsyo ng anak, pinabayaan. Di ba? Nananakit. Nagbibitaw ng masasamang salita. Yung magkapatid, yung parehong yung panganay at pangalawa, mabibigat ang kamay. Ano pa? Ano pa? Nanlalait. Mga hipokrito, pakitang tao. Nagsisimba pero ano ang laman ng puso at isipan? Ang papatay ng tao. Di po ba, mga kababayan? Yan po Biriin nyo, sabihin niya to. Di ba? Anong klaseng vice presidente yan? Ano pa pag naging presidente yan? Hindi siya na-impeach. Ano ang gagawin niya doon sa mga kumalaban sa kanya? Doon sa mga bumoto ng impeachment sa kanya nung time na siya ay busy? At pag nanalong presidente ng 2028, ano ang gagawin? That will be a bloodbath. Kasi bloodthirsty siya. Daig niya pa si Dracula, mga kababayan. He wants to see lumabas, tumulo, bumuhos ang mga dugo ng mga umalipin di umano sa kanya. Yung mga nagsira sa pangalan niya, gusto niya mamatay na. Tingnan nyo yung kay Joel Chua. Isaksak mo ito sa lalamunan niya nang mamatay na siya. O tapos ngayon, bloodbath daw. Excuse me, YouTube. Bloodbath daw, mga kababayan. Hindi niya alam ang pinagsasabi niya. Asal bata, mga kababayan. Gusto nyo maging presidente? Come on. Kaya pala si Bongo, alam niya na hindi niya dapat kampihan si Pusit kasi alam niya itong mga Duterteng anak ay mga spoiled brat, mga baliw. Di ba? Certified baliw. Kayo po, mga kababayan, po yung masasabi. Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.